pasyalan at pagkain ng hanap, madalas dayuhin ang mga night market. Pero sa Davao, ang ilang pagkain ibinibenta sa dalawang night market. Naging sanhi ng pagkalason ng mga mamimili. Noong July 11, 2022, daan-daang residente ang nakaranas ng pagtatae at pagsusuka matapos kumain sa dalawang lugar sa Turil, Davao City. Umabot sa 217 ang isinugod sa ospital. Ang masaklap, 6 ang binawian ng buhay. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga biktima? Nakapanayam namin ang isa sa mga naging biktima ng food poisoning sa Davao City na si Beth Manlunas. Kwento ni Beth, maggagabi noong July 11 nang napadaan siya sa hilera ng mga food stall sa Rasay Street sa Turil, Davao City. Daanan ko yung street foods malapit sa amin, kaya kumain ako doon ng siomai at tapioca. Kinagabihan, nagsimula na raw sumama ang kanyang pakiramdam. Bawas ako ng parang tubig, binaliwala ko lang po noon, tapos pagkabukas, sunod-sunod na. Tapos hindi ako uminom ng kanang medicine, kahit anong gamot. Pero ilang oras lang ang lumipas, nakaranas na rin ng pagsusuka si Beth. Dito na siya isinugod sa ospital. Yung findings ng lab ko kasi, ang result is Amoebiasis. Opo. Sa pang-5 araw ni Beth sa ospital, may pagkakataong hirap daw siyang makahinga. Ang masaklap, sa paglabas ng mga resulta ng pagsusuri, na-diagnose si Beth na may end-stage renal disease. Sabi ng doktor, resulta ito ng severe diarrhea na naranasan ni Beth. Sa edad na 21, kinailangan na niyang magpa-dialysis. Ano yung nandito mo, Beth? Catheter siya po para sa dialysis. Bakit daw? Anong sabi ng doktor? Ba't kailangan mong mag-dialysis? Kasi may pumasok na bacteria sa kidney. Kasi nag-diarrhea po ako. Tapos tumaas yung creatinine ko po, ma'am. Dahil ilang araw ang inilagi sa ospital, naging problema ni Beth ang pambayad sa gamutan. Paano ginawa ng paraan? Umutang po. Dagdag gastusin din sa pamilya niya ang 3 beses kada linggo niyang dialysis. Nasa 2,500 pesos ang halaga ng bawat dialysis session. Bali, nag-loan po yung tita ko para sa pang-dialysis po. Umabot sa higit 2 tao ang nakaranas ng parehong sintomas ni Beth. Dahil dito, agad na nagdeklara ng diarrhea outbreak sa lungsod. After about 1 or 2 days na nagkaroon po ng consecutive hospital admission, secondary to diarrhea, nag-declare po kami ng outbreak. Ibig sabihin, malubhang klase po ng diarrhea, no? 50% of our cases also manifested with vomiting, at meron po tayong yung pangangalay ng katawan. Ayon sa Davao City Health Office, food stalls sa Rasay Street at Turil Public Market ang natukoy nilang kinainan ng mga biktima. Majority po sa kanila ay nagkaroon po ng intake ng tinatawag nating yung mga chicken products, no? At saka yung atin pong drinks, no? Such as tapioca, which is actually considered as a dessert, no? Ang masaklap, 6 sa mga pasyente ang binawian ng buhay dahil sa insidente. Patients were acute renal failure. So, kasi po, ang komplikasyon po, isa po sa malubhang komplikasyon po ng severe diarrhea is magkakaroon po kayo ng renal shutdown, and which causes the acute renal failure and eventually death. Yung pinaka-root cause po ng outbreak is food contamination. Mas maghihigpit na raw ngayon ang Davao City LGU para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamimili. We have already directed also the Sanitation and Environment Division of the City Health Office to conduct also thorough, regular monitoring. And we have to strengthen also the overall sanitary practices and regulations of our ambulant vendors. Pero bukod
Bukod sa mga pagkaing ibinibenta sa publiko, ilang kaso rin ng food poisoning ang naiulat mula naman sa mga ipinamigay na pagkain. Sa Mariveles, Bataan nito lang June 18, 2022, ilang residente ang sinasabing nalason matapos kumain ng isdang tulingan na ibinigay sa kanila ng ilang mangingisda. Sa report mula sa Bataan Provincial Health Office, nasa mahigit 15 residente mula sa 4 na barangay ang nabiktima ng food poisoning. Dito po sa naging data po natin na nakuha namin sa aming barangay, pare-pareho po yung naging sintomas. Nung na-poison sila, pare-pareho sila nangati at namantal. Isa ang pamilya ni Julieta Lakap sa nakatanggap at kumain ng ipinamigay na isdang tulingan. Kwento niya, nang hinayang raw siya sa mga tulingan kaya pinagsalu-saluhan pa raw ito ng kanilang pamilya. Kailangan ko talagang magtipid ngayon, kaya kung ano yung binibigay, tinatanggap ko. Kasi sayang din, ma'am, pag-ulam natin sa isang araw yun, ma'am. Ako, ma'am, iba na yung nararamdaman ko na hindi na ako makahinga. Naninikip na yung dibdib mo, tapos wala na akong nakikita, ma'am. Tapos yung mata mo, pulang-pula na siya. Ito po yung sa picture ng asawa ko nung nakakain siya ng tulingan. Namumula, ma'am, at saka nagpapantal-pantal po siya kasi hanggang batok na magapa yung batok niya. Ang 8 taong gulang na anak nilang si Errol nakaramdam din ng pagkahilo at pananakit ng buong katawan. Para po sumasakit yung buong katawan ko. Natakot ka nun. Opo. Sa ginawang investigasyon ng Local Health Unit sa Mariveles, lumalabas na galing sa mga mangingisda mula sa West Philippine Sea ang tulingan. So sa dami po ng kanilang huli, hindi po naubos na binta, na inabutan po ng pagkasira, inulang po sa yelo. Nabilasak po siya. Paliwanag ng Department of Health, maaaring kontaminado na ang mga tulingan na naging dahilan ng pagkalason sa residente. Kahit nga ito, mga naluto na talagang pagkain, pero pag hindi pa rin siya na-store ng tama, kailangan talagang obserbahan yung pagkain. At kung meron tayong any doubt, no, na hindi malinis doon sa pagkain, huwag na natin kainin. Nitong nakaraang linggo, 9 na magkakaanak naman sa Cebu ang isinugod sa ospital matapos manghina, mahilo at magsuka. Ang sanhi ng kanilang pagkakasakit, ang nahuli at kinaing botete o puffer fish. Kuhaan mo ugat gawa sa ugat ang kanang bihod dili ko na iapil. Aksidente rin doon siya baka kuhaan na kay palabay po sa mamahan niya. Maswerteng nakaligtas ang 8 sa mga pasyente, pero ang ina ng pamilya na si Romana idineklarang dead on arrival sa ospital. Dako-dako umay itong bihod iyang na kaon kay pero din na siya. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagtataglay ang puffer fish ng nakalalasong neurotoxin na tinatawag na tetrodotoxin. Posibleng maging dahilan ito ng lung at heart failure kapag nakain. Kaya mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang pagkain nito. There's no regulation about eating puffer fish, and there's no regulation about capturing o manghuli ng puffer fish. Puffer fish, generally, pwede yung kainin. Kaya lang, we from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources recommends not to eat that species of fish. Kasi may toxic substance yan sa internal organs. Ayon sa DOH, noong 2019, umabot sa mahigit 15,000 ang naitalang kaso ng food at waterborne diseases sa bansa. Sabi ng DOH, agad silang nagsasagawa ng investigasyon kapag may naiulat na kaso ng food poisoning. Nako-collecta tayo ng mga sample mula sa kaso, pinapatest natin yun, no? At base doon sa ating finding, yan ay nabalik naman natin kadalasan sa local government unit para kung merong mga food safety violations ay ma-address, no, ng ating mga LGU. Pagbibigay diin ng DOH, responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan na masigurong ligtas sa mga pagkaing binibili at kinokonsumo ng publiko sa kanilang nasasakupan. Meron silang mga sanitary inspector na una dapat na naninigurado na lahat ng food establishments ay may sanitary permit at ang lahat ng nagtatrabaho doon ay may health certificate.
Kung susundin ang mga ordinansa at sanitation code na ipinapatupad ng LGU, may pananagutan ang sino mang lalabag o hindi susunod sa batas. Posibleng ang may ipasara yung establishment, no? Posible rin na may mga local ordinances na nagsasabi, no, na may permit, may fines na pwede silang bayaran. Paalala ng eksperto, may mga red flags at warning signs na pwedeng tingnan para makaiwas sa food contamination. Ang pagkakaroon ng mga langaw at iba pang insekto, posibleng maging dahilan para magdala ng mga mikrobyo na magkukos ng impeksyon sa mga mamimili. Napaka-importante na hiwalayin natin yung mga pagkain na hindi pa naluluto doon sa mga pagkain na kakainin nila or ready to eat. Suriin din natin yung reputasyon ng establishmento kung saan tayo kumakain. Sakali namang makaranas ng mga sintomas, mahalagang matukoy agad ang dahilan ng food poisoning. Nang sa ganun ay mabigyan ng karampatang lunas para dun sa tao na nakaranas ng food poisoning. By knowing the specific type of microorganism na nag-cause ng problema, pwede nating may trace saan ba nanggaling. Kung makaranas ng seizures, kumbulsyon, pagsusuka at walang tigil na pagdumi, dalhin na agad sa ospital ang biktima. Mahalagang sundin ang tamang handling at sanitation para maiwasan ang kontaminasyon at pagkalason sa mga pagkain. Responsibilidad ito ng lahat para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Kailangan ding mas paigtingin ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan dahil buhay at kalusugan ang nakataya rito.